Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter. Salamat sa paghihintay, umpisahan na natin. Katahimikan sa loob ng kwarto. Amoy ng dugo, amoy ng pawis na natuyo na. Walang hangin na pumapasok. Sarado lahat ng bintana. Nakaupo si Zuo Fan sa gitna. Nakalotes, hubad ang pangitaas. Yung balat niya, mapotla na. Yung mga ugat niya, kitang-kita na parang mga ugat ng puno. Sa harap niya, lumulutang yung dugo ng Encantada. Hindi siya gumagalaw. Pikit, nagko-concentrate, bumulong siya. Mahina pero buo yung boses. Kung gusto ng kahit sino na buuin ang Bloody Baby, kailangan mong ayalay yung sariwang dugo mo mismo. Itinaas niya yung kanang kamay. Tinignan niya yung palad niya. Malinis, walang sugat, hindi pwedeng dugo ng iba. Hindi pwedeng dugo ng hayop. Kailangan, dugo mo. Hiwa, ginamit niya yung kuko ng kaliwang kamay. Hiniwa niya yung gitna ng palad niya. Mabilis, malalim, walang array, walang kibot. Sanay na siya sa sakit. Tumulo yung dugo, hindi pula, ginto, makapal, mabigat. Bawat patak parang may sariling liwanag. Tulo, unang patak, tumama sa dugo ng Encantada. Umusok, kumulo yung ibabaw ng kristal. Parang tubig na binuhusan ng mainit na bakal. Tulo, 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 sunod-sunod, 10 patak, 20 patak. Yung kristal, nagsimulang umikot ng mas mabilis. At yung kulay niya, mas pumula. Parang nagising, parang nauhaw. Sinipsip niya yung dugo ni Zuo Fan. Hindi na kailangan patikan. Kusa na siyang humihigop. Parang bibig na nakabuka. Ramdam ni Zuo Fan yung paghigop. Parang may humihila ng ugat niya palabas ng katawan. I lost too much blood, bulong niya. Nanginginig na yung labi niya. I'm starting to get dizzy. Namumutla na siya, pero hindi niya tinakpan yung sugat. Hinayaan niya lang damalon, kasi alam niya yung patakaran ng Bloody Baby. If I give up now, there's no other chance. Sigaw ng isip niya. Once you start, you can only continue. Unang araw, 100 patak na ng dugo yung nawala sa kanya. Nakaupo pa rin siya, hindi kumakain, hindi umiinom. Yung pawis niya, tumutulo na sa noo, sa leeg, sa likod. Yung dugo ng Encantada, lumiliwanag pa lang ng konti. Ikalawang araw, 200 patak, nanginginig na yung tuhod niya. Pero pinipilit niyang hindi bumagsak. Yung paningin niya, lumalabo na. Pero tuloy pa rin yung paghigop ng kristal. Ikatlong araw, 300 patak, dito na siya unang nawalan ng malay. Samba, bumagsak yung ulo niya sa sahig. Pero pagbagsak pa lang, ginaisan niya sarili niya. Dukot, sinaksak niya yung kuko niya sa hita niya. Malalim, damyugo. Hindi ako pwedeng matulog, bulong niya habang dumudugo yung hita. Pag nakatulog ako, sisingaw yung enerhiya. Masasayang lahat. Bumangon siya ulit. Umupo ulit. Inabot ulit yung kamay sa kristal. Ika-4 na araw hanggang ika-7 araw. Dito na nagbago yung hugis ng kristal. Mula sa bilog, naging hugis itlog. Tapos yung itlog, nagbitak ng maliit. Mula sa bitik, lumabas yung mga ugat. Pulang-pula, manipis na parang sinulid. Pero matibay, gumapang yung mga ugat papunta kay Zuo Fan. Una sa braso, tapos sa balikat, tapos sa dibdib. Saksak, saksak, saksak. Bumaon yung mga ugat sa balat niya. Hindi siya sumigaw, pero nanginginig yung buong katawan niya sa sakit. Yung mga ugat, dumiretso sa loob. Sa puso niya, sa atay, sa baga, sa dantiyan niya. Parang may mga karayom na tinutusok yung bawat laman loob niya. Nagsusuka na siya ng dugo. Itim na dugo, malapot, amoy kalawang. Yung mata niya, dumudugo na rin. Yung ilong, yung tenga, pero nakangiti pa rin siya. Sige lang, bulong niya habang umuubo. Kainin mo ko, higupin mo ko, basta sa huli, akin ka. Ika-8 at ika-9 na araw. Yung itlog, tumitibok na. Dog, dog, dog. Parang puso ng tao, pero mas mabilis, mas malakas. At sa loob ng itlog, may anino. Maliit, kasing laki ng kamao ng sanggol. Nakabaluktot, walang mukha, pero may 2 mata na kumikinang. Yun na yung Bloody Baby. Binubuo pa lang, kumakain pa lang ng dugo ni Zuo Fan. Sa puntong to, hindi na siya makatayo. Nakaluhod na lang, nakasandal yung noo sa malamig na sahig. Yung hininga niya, hirap na hirap. Pero sa isip niya, malinaw pa rin yung alaala. Biglang bumalik yung boses ng mga kalaban niya noon.
Magic Emperor Zuo Yifan. Give up. Hand over the 9 Secrets Book. 7 boses. 7 emperador. Nakapalibot sa kanya noon. Tapos boses ng disipulo niya. Yung pinagkatiwalaan niya. Master, don't blame me. Traitor. Sigaw ni Zuo Fan sa isip niya. Kahit walang boses na lumabas sa bibig niya, ramdam yung galit. You all want me to die. Yung galit na yun, ginawa niyang lakas. Yung sakit ng pagtataksil, ginawa niyang gatong. But now I'm not dead yet. Bulong niya, nanginginig yung kamao niya. I am the Magic Emperor. Demon Emperor. The hell with defense. What is holy? Ako ang batas. Ika-10 araw. Katahimikan. Biglang tumigil yung pagtibok. Tumigil yung paghigo. Yung mga ugat na tuyo at nalaglag sa sahig na parang abo. Dahan-dahan, dumilat si Zuo Fan. Sa harap niya, basag na yung itlog. Wala na yung dugo ng Encantada. At lumulutang sa ere, isang bata. Anino lang. Pulang-pula. Walang bibig, walang ilong. Pero may 2 mata na kumikinang na parang bituin sa dilim. Tumingin yung bata kay Zuo Fan. Tumingin din si Zuo Fan sa bata. Dahan-dahan lumapit yung bata. Dumampi sa noo ni Zuo Fan. Whoosh! Pumasok sa loob ng katawan niya. Dumiretso sa dantian. At doon, humiga, natulog. Parang sanggol na nakahanap ng bahay. Nanginginig si Zuo Fan. Hindi sa takot, sa sobrang excitement. Tumayo siya. Dahan-dahan. Hawak-hawak yung dingding para hindi matambak. Payat, mapatla, duguan yung damit. Pero yung mga mata niya, buhay na buhay. Pinunasan niya yung dugo sa bibig gamit yung likod ng kamay. I did it, bulong niya. Mahina pero puno ng yabang. Unexpected, very easy to implant bloody baby. Ngumisi siya, ngising tagumpay. Because I now have a bloody baby, the martial arts that I will use and develop next has been decided. Ang mundo, maghanda na kayo. Thok, thok, thok. May kumatok sa pinto. Malakas. Are you done with your business? Boses ni Kai Fu. I have come to remind you we need to go. Bumukas yung pinto. Lumabas si Zuo Fan. Nakita siya ni Lao Pang. Nagulat. Brother Zuo, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Ngumiti lang si Zuo Fan. Wala, mas lumakas lang ako ng konti. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lao Pang. Sa Kai Fu Residence, sagot ni Zuo Fan habang naglalakad palabas. Oras na para singilin yung utang nila. Pagdating sa Kai Fu Residence, malaki yung bahay, mataas yung pader, may mga gwardya. Tumingin si Zuo Fan. Very magnificent house. It deserves to be the first family in this Fang City. Pagpasok nila, hinarang sila. Stop. Who are you guys? How dare you enter Kai Fu family's residence? Humakbang si Lao Pang. I am Pang Tongling, the guardian of the Luo family. And this is Luo's family housekeeper, Zuo Fan. Housekeeper. Napatingin si Zuo Fan. Kumunot nuo. When did I become a household servant of the Luo family? Bumulong si Lao Pang. 8 days ago, Kai Jalai said that you were a household servant. Congrats brother Zuo. Sa isip ni Zuo Fan, Demon Magic Emperor like myself, how can I be a housekeeper of a small family? Pero ngumiti lang siya. Sige. Pagpasok, masama yung tingin ng mga tauhan. Nagbubulungan. Napansin yun ni Zuo Fan. Attitude of his subordinate is the attitude of his master. I think from where you guys are, this is the 3rd person from the Luo family, sabi ng guard. Hey, there are 2 more con artists who came and lied just now, enter. Hey, what are you saying? Sigaw ni Lao Pang. Hinayla siya ni Zuo Fan. Why did you pull me? Tanong ni Lao Pang. Hindi sumagot si Zuo Fan. Sa isip niya, they treat you as like this, and it is expected that the lady will also be the same. Maybe this Kai Fu family is no longer a place to be trusted. Dinala sila sa likod, sa sirang kubo, luma, bitik-bitik, lupa yung sahig, sa loob may batang babae. Si Luo Yu, pagkakita kay Lao Pang, tumakbo siya. Young master, Pang Yu, yamakap siya. Sorry young master, I'm late. Kid, how about your sister? Tanong ni Lao Pang. Yumuko si Luo Yu. My sister went to look for her fiancé. The head of Kai family asked her to return and cancel the marriage contract.
Nanigas si Zuo Fan. Tumiklap yung kamao. This attitude and what is asked, like accepting your own insult. Let's go, sabi niya. Take me to see your sister. Xiao Tingge. Nakatayo si Xiao Tingge. Sa harap niya, si Luo Yunxiang. Duguan yung damit, pero nakatayo pa rin. Sa likod ni Xiao Tingge, si Yu Fei. Sumigaw si Luo Yunxiang. Xiao Tingge, I don't expect you to cancel this marriage. Hope you can persuade uncle. Look at the memories of our two beautiful families in the past, help the Luo family. I begged you. Tumingin si Xiao Tingge. Umiwas. This problem has nothing to do with me. Nanlaki mata ni Luo Yunxiang. Sumigaw si Yu Fei. Hey, you bitch. You have to stay away from him. Kay Xiao Ting is mine. Hinarap niya si Xiao Tingge. You must stay away from this woman in the future. If I see you doing something with her, I won't let you go. Yu Fei, calm down, sabi ni Xiao Tingge. Only you in my heart. Other women are just shit in my eyes. Sigaw niya kay Luo Yunxiang. Ngumisi si Yu Fei. Really? Okay. Naiwan si Luo Yunxiang. Mag-isa, tumingin siya sa langit. What should I do now? Bulong niya. What should I do with Luo's family? Tumululuha. I beg anyone, help me. Whoosh. May anino. Mabilis. Yamakap kay Luo Yunxiang mula sa likod. Help me. Sigaw niya. Tumingin si Yu Fei. Pak. Isang sampal kay Xiao Tingge. Arg. Sigaw niya. Nakatayo si Zuo Fan. Yakap si Luo Yunxiang. Yung mata niya, pulang-pula. Tumingin si Yu Fei. Who are you? Ngumisi si Zuo Fan. Beach couple, sabi niya. Tapos tumingin kay Xiao Tingge. How dare you mess with my lady? Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.